maghandog sa Panginoon sa banal na gawaing ito. Lumabas na po yung mga pawis, mga sakit na nagdudulot sa atin ng karamdaman na dapat talagang ilabas sa pamamagitan ng pawis, sa pamamagitan ng ihi, sa pamamagitan ng dumi. Kaya lahat po ng ginagawa natin sa loob ng dambanang ito, mayroon pong kahulugan kung ating pong pagninilayan sa kapurihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Kaya huminga nga po kayo ng malalim. Isa pa po. Isa pa po. Nakaramdam po ba kayo ng ginhawa sa isang simpleng gawain na ipinabatid sa pamamagitan po kaparaanan po ng Panginoon para po yung mga bara-bara sa puso natin ay mawala at dumiridiretso ang pagdaloy ng hangin sa ating buong katawan. Nung pong makalawa, nakatayo po ako rito, natatandaan nyo, meron po tayong inawit. Ano po yung inawit na yon na nireview po natin? Umasa ka sa Diyos. Tandaan nyo pa po ba yung lyrics ng awit na yon? Tito Alam, pwede bang awitin ulit natin? Tingnan ko lang kung natandaan yung lyrics ng awit. Umasa ka, ready, and umasa ka Sa Diyos ang mabuti gawin at manalig kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaginhawahan at pangarap mo ay makakamtam. Isa pa po, lagyan natin ng buhay. Umasa ka ang mabuti gawin at manalig kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaginhawahan, ang pangarap mo ay makakamtam. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Alam niyo po, habang kayo po ay umiinda kanina, pinagmamasdan ko po ang bawat isa sa inyo. Katulad po ng tatay ni Hernan, wala po siyang kaalaman. Pero Hernan, alam mo ba, mas mabilis ang pagbabagong ginagawa ng Panginoon sa puso at kaisipan ng tatay mo kaysa sa'yo. Kaya nga lamang, ginamit ka ng Ama na kaparaanan upang maakay ang tatay mo dito, subalit masigit sa lahat, may nababago na sa pagkatao ng tatay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, mahal po tayong lahat ng Diyos. Mahal na mahal po tayo ng Diyos sa bawat minuto, sa bawat segundo, nakasubaybay siya sa atin. Maaari pong sabihin ninyo, mahal ba ako ng Diyos? Kung mahal ako ng Diyos, ba't binigyan niyo ako ng karamdaman? Kung mahal niya ako, hindi niya pababayaang magdusa ako sa aking karamdaman. Oo, mahal ka ng Diyos kahit na binigyan ka ng karamdaman. Gumawa ng paraan ng Panginoon para akayin ka. Marami siyang kaparaan ang ginawa sa iyo para mamulat ka, hanapin mo siya, pero wala pa rin nangyari. Kaya ang Panginoon, humanap pa ng ibang kaparaanan para tahasang maakay kanya. At wala kayong kaalaman, pinagmamasdan kayo ng Panginoon, dinadama ang damdamin ninyo. Sabi ng Ama, sabi ng Panginoon, nagkaroon na ng isang pagsubok sa buhay niya, pero wa-effect pa rin sa kanya, hindi pa rin siya lumapit at nanambitan sa akin. Nang binigyan ka ng karamdaman at binigyan ng karamdaman ng isa sa mahal mo sa buhay, naging kaparaanan para yayon ng Panginoon para ikaw ay matutong lumapit at manambitan sa Kanya. Amen po ba yon? Kaya po, lagi po nating tingnan sa positive na aspeto ang mga kaganapan sa buhay natin.
Meron bang binunga ang karamdaman na natamo mo? Maaring sabihin natin na oo. Dahil sa pamamagitan ng karamdaman ko, natuto akong manalangin sa Panginoon, natuto akong manambitan sa Kanya, natuto akong manalangin. Amen po ba yon? Kaya po, ang lahat po ng kaganapan sa buhay natin, may magandang dahilan ang ating Panginoon. Hindi po upang tayo parusahan, kundi gumagawa ng daan ang Panginoon upang higit tayong maging malapit sa Kanya. Kaya, wag na po nating hintayin na magkaroon tayo ng mabigat na karamdaman bago tayo matutong lumapit sa Kanya. Kanina nga pong umaga, nag-post po ako sa internet at ito po yung mensaheng ibinigay ko. Sa pamamagitan po ng Panginoon, dinatal sa kaisipan ko, pinablis ko naman sa internet, marami namang nakakabasa at marami namang nag-like doon sa post na ito. Ang post ko po ay tungkol po sa karamdaman. Bakit po ba nagkakaroon ng karamdaman ng tao? In most cases, kaya po nagkakaroon tayo ng karamdaman, nagkakaroon ng karamdaman ng ating pisikal na katawan sapagkat mahina ang ating espiritu. Mahina ang ating kaluluwa. Yung katawan natin, pinapakain natin araw-araw para tayo ay lumakas. Pero masigit sa ating katawan lupa, ang dapat nating palakasin ay ang ating kaluluwa. Ang tanong, pinapakain nyo ba yung kaluluwa ninyo? Paano ko kayang mapapakain yung kaluluwa ko? Pwedeng-pwede sa Panginoon. Maaari nating pakainin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng mga salitang banal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, binabati ko po kayong mga nandirito sapagkat meron kayong pagpapahalaga sa kaluluwa ninyo. Kaya kayo nandirito, pinapakain ninyo ang kaluluwa nyo para kayo ay lumakas. Amen po ba? Sapagkat pag malakas ang ating kaluluwa, lumalakas na rin ang ating katawan lupa. So kung nais ninyong maging malakas ang katawan lupa ninyo, una sa lahat, dapat palakasin muna natin ang ating kaluluwa. Paanong lalakas ang kaluluwa ninyo? Kung sa buong maghapon, abalang-abala kayo sa mga gawaing makamundo. Anong pinagkakabalahan ninyo? Mga gawain sa mundo, sobrang paghahanap buhay, na sa paghahanap buhay, ang minimiti, kumita ng pera, wala ng panahon para magdasal, lumapit sa Panginoon, kahit araw ng linggo, wala pa rin time para kay God. Kaya ano po ine-expect natin? Lalakas ba yung kaluluwa natin? Kaya wag po kayong magtaka kung pagdating ng araw, meron kayong karamdaman. Ang sabi ng Panginoon, anak, wag kang maligalig sa buhay mo. Sa bawat araw, ako ang asahan mo. Sapagkat ako ang great provider mo. Ako ang magpo-provide sa iyo ng lahat ng pangangailangan mo. Umasa ka lamang sa akin, hindi kita pababayaan. Napakaganda po yung temang binigay ni Mother po yata nung nakaraan. Kaya gusto ko pong palawigin pa ang paksang ito kung paano tayo lubos na aasa sa Panginoon. Kaya meron po akong katanungang gustong ibigay sa inyo para mapagnilayan ninyo upang mapagtanto natin na tayo ba talaga'y umaasa sa ating Panginoon. I-roll back po natin yung ating buhay. Sa Facebook po, usong-uso po yung throwbacks, Throwbacks. Ano pang ibig sabihin ng mga throwbacks na to? Yung mga dating naganap sa buhay, mga dating pictures ng mga kabataan pa, pinopost ulit dun sa internet para makita yung mga litrato nila ng mga ilang taon na ang nakaraan. So, mag-throwback din po tayo sa buhay natin sa sandaling ito. At ito po ang gusto kong i-throwback ninyo. Meron po bang kaganapan sa buhay ninyo na umasa kayo sa Diyos at hindi kayo binigo ng Panginoon at ang pag-asa na hinihingi ninyo ay nakamit ninyo? So gusto ko pong iyan po yung pagnilaya ninyo. Magkaroon po tayo ng throwback sa buhay natin. Ano nga bang pangyayari sa buhay ko? Na nung panahon na yon, lugmok na lugmok ako. Pakiramdam ko hindi ko makakaya. Pakiramdam ko ang bigat-bigat ng krus na dinadala ko.
Subalit dumulog ako sa Ama, nanambitan ako sa Kanya, binigyan niya ako ng pag-asa, at ang pag-asa ay nakamit ko. So yan po ang ating pagnilayan, maya-maya lamang, matapos kayo makapag-isip tungkol doon sa paksang binanggit ko, tatawagin ko po kayo para ilahad ninyo sa karamihan kung ano ba ang kadakilaan ng Panginoon sa buhay ninyo. Alam niyo po, wag po kayong makontento na araw-araw nakaupo lang kayo. Hindi po yan ang inaasahan ni God sa inyo. Kaya po kayo araw-araw inaakay dito para po mabuksan ang puso't kaisipan ninyo at dumating yung takdang araw na tatayo kayo dito sa harap at ipapahayag ninyo ang kadakilaan ng Panginoon na ginawa sa ating buhay. Wala po kayong kaalaman kapag kayo nagpapahayag na dito, nakikinig po ang Diyos sa inyo at tuwang-tuwa po siya sa mga pinapahayag ninyo. Sabi niya, ang galing talaga ng anak ko. Binuksan ko yung puso't kaisipan niya. Kaya ngayon, katulong na niya akong nagpapahayag ng mga kadakilaan ko. Okay po? Sino po ang nakahanda? Parang gusto ko pong tawagin si Nanay. Ang lakas po ng amen niya kanina. Nay, dali po kayo. Paano nga po ba kayo umasa sa Diyos at hindi po kayo binigo ni God na ang pag-asa ay nakamit ninyo? Magandang tanghali po mga kapatid sa Panginoon. Ang pag-asa pong ibinigay sa akin ng Panginoon, ako po ay mahirap lang. Asawa ko ay nagtatricycle, ako ay nagtitinda lang sa palengke. Ang anak ko po ay college, dalawa, isa sa Maynila at isa sa Baliwag. Wala po akong inaasahan kundi ang Panginoon. Namanata po ako kay Apo, umpisa pa lang na nag-aral ang aking dalawang anak, na ako'y gabayan niya sa pagpapaaral ko sa mga aking mga anak. Nakatapos naman po, ang hiniling ko naman po sa kanya, iturit ipagkaloob ang magandang kumpanya napapasukan ng aking anak. Ibinigay po sa akin ni Lord yon. Pagkatapos po, nag-abroad ang aking anak. Sinuwerte po, wala pong bigay kahit 5 dolen. Ito po ay utang na loob ko sa Panginoon na ibinigay niya lahat ang kahilingan ko. Lahat po ng hinihiling ko sa Panginoon na ibigay po ni Apo. Maraming pong salamat. Salamat kapatid. Pag-asang ibinigay sa kanyang mga anak. Sabi nga po niya na manata ako kay Apo. Ano po? Sa ating Panginoon. At ang kanyang pananambitan, hindi naman po siya binigo ng ating Panginoon. Ngayon po ay tatawagin ko ang isa sa mga bihira ko po siya kasing makita. Kaya gusto ko sa bawat araw na siya'y nandito, maisulit niya yung araw na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tatawagan ko po muli ang isa sa mga kabataan na alam ko po na siya po ay punong-puno ng pag-asa at hindi naman siya binibigo ng ating Panginoon. Binibigay ko po sa inyo ang anak namin na si Isayu upang tumayo dito sa harapan at magpahayag ng kadakilaan ng Panginoon, pag-asang nakamtam sa pamamagitan ng buhay na Diyos. O Diyos, amang dakila, paburit na salamat sa iyo. Sa pagkakataong ito, ako'y iyong tinawagan upang isiwalat ang iyong kadakilaan. Ama, ikaw ang bukas ng labi ko. Alam ang nais mong ipahayag, ikaw ang mauna. Pinapupurihan kita, Ama, sapagkat sa araw-araw, di mo kami pinababayaan. Sa tuwin kinakalinga mo. Sa tuwin pinupuspos mo. At sa araw-araw, damang-dama namin iyong pag-ibig na totoo. Sa pagkakataong ito, Ama, buksan ang puso't isip ng aking kapwa, na aking mga kapatid, upang manamnam nilang mabuti, maunawaan nilang tuwiran, kadakila ang iyong hatid sa aming mga buhay. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ang Diyos. Amen. Tunay nga pong buhay ang Panginoon sapagkat
Sa araw-araw, binibigyan niya tayo ng pag-asa. Sa bawat pagdalisay, sa bawat pagsubok, naririyan siya, nakaagapay, hawak-hawak ang dalawang kamay mo. Anak, ito ako, hindi kita binibitawan, damhin mo lamang ako sa puso mo. Sa aking buhay po, dumaranas din naman ako ng pagkawala ng pag-asa. Ibabahagi ko po noong ako'y nag-aaral pa, na minsan nagkakaroon ng pagkakataon na nawala na akong pag-asa kung makagraduate ba ako. Dahil minsan kinukulang ng pang-pinansyal, minsan pagal na yung katawan, ng isip. Ngunit sa pamamagitan po ng pagkakasakit ng aking ama, inakay ako sa dahong ito. At yun ang naging kaparaanan upang tuwirang magpakilala ang Panginoon sa akin. Upang buksan niya puso't isip ko sa kabanalan po. At kanyang tinuran, hindi mo marapat na mapagal ang katawan mo sapagkat ako nagbibigay ng kalakasan. Ako nagbibigay ng karunungan. Ialay mo lamang sa akin ang buong mong katauhan. Akong bahala sa iyo. At sa bawat pagdalisay po, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Pagkat yung pagdalisay pong yun, dun po tayo niya pinapatatag. Higit ako nagagalak. Sapagkat nais ng Ama na lalo pa tayong tumatag, lalo pa tayong lumakas, lalo pa tayong tumibay. At sa oras na nga po na malapit na ako magtrabaho, tila baga may bagabag ako sa aking sarili na magkakaroon kaya ako ng trabaho. Ginawa ko po, inalay ko sa Ama, Ama, anumang marapat, anumang ibigay mo, sanda ko man ako dalin, ikaw nang bahala dahil alam ko hindi mo ako pababayaan. Nagkaroon po ng pagkakataon na dinala niya ako sa Manila. 4 na buwan po ako nagtrabaho doon. Ngunit, tila baga ginamit ang aking kapwa, ang aking mga katrabaho, para subukin ako. Na halos lahat po sila ayaw sa akin. Hindi ko malaman anong kadahilanan. Lahat sila, dinajudge ako. Lahat sila doon, kulang na lang paalisin ako, ganon. Ngunit, hindi ko po sila pinapatulan. Dahil sino nga po bang nagkakasala? Sino nga po ba ang narurumihan ng kaluluwa? Kung kaya't naalay ko po sila sa Ama noon, Ama, ikaw nang bahala. Ano mang naisin mo, kakayanin ko dahil para naman sa akin to. At dumating po ang pagkakataon na umalis ako doon. Walang kasiguraduhan kung ano mangyayari sa akin na bilang naghahanap ng trabaho. At sa kapangyarihan niya, mas nilapit niya ako na dito lamang sa Baliwag. At kung ano yung hirap po na dinanas ko sa Manila, doble pa po yung balik na nandito ako sa Baliwag. Sobra-sobra pa po na lahat ng kasamahan ko. Mabubuti, lahat ng kasamahan ko. Talagang blessing po sa akin. Kaya't pinupurihan ko ang Ama sa bawat araw din ng pagkatrabaho. Hindi niya ako pinapabayaan. Maliit man akong ito, payat man, ngunit kalakasan kanyang binibigay sa tuwina. Kung kaya tayo po lahat, wag po tayo mawalan ng pag-asa, sapagkat ang Ama po, laging nariyan, nakatingin lamang sa atin, ginagabayan tayo, damhin lang po natin sa puso natin, damhin lang po natin ang pag-ibig na inaalay niya sa tuwina. Ito man po ay problema, ito man ay sakit, o ano man bumabagabag, bakit natin pagkakaisipin? Kung iisipin po ba natin, masosolve po ba? Hindi po.
Pero kung iaalay po natin sa Ama, buong buo, Ama, ikaw nang bahala. Dahil ganang tayo po, tao lang tayo. Ngunit sa kanyang kapangyarihan, siya pong gagawa ng kaparaanan para yung mga problema natin, yung mga sakit natin ay mabigyan ng solusyon po. At lubos papuri ko sa Ama, ganang akin din, hindi ako makakaharap dito. Ganang aking katauhan, hindi ko masisiwalat ang mga salitang ito. Napakadakila po niya, sana po damhin lang natin lahat. Hindi po siya nagkukulang sa atin. Bawat hinihingi natin, binibigay niya, pinagkakaloob niya. Maging grateful lang po tayo, maging thankful sa bawat blessing dumarating. Yung pa po, maraming salamat. Buhay po ang Diyos. Amen? Salamat po. Thank you, Isa, sa iyong napakagandang pahayag. Lahat po ng sinabi niya na yon, mga test of faith po sa atin lahat yon. Pagsubok upang patunayan ng Panginoon, malaman ng Panginoon kung gaano na nga po ba kalawak ang ating pagtitiwala at paniniwala sa Kanya. Narinig niyo po ba yung sinabi niya? Kung meron tayong mga dinadala sa buhay natin, bakit natin papagalin yung kaisipan natin? Bakit tayo magpapakalumbay? Magtiwala tayo sa Diyos, may Diyos na tutulong sa atin. Ang tao, pag kulang pa sa paniniwala at pagtitiwala, papagalin niya yung kaisipan niya upang isipin ang solusyon sa kanilang problema. Katulad po ng sinabi ng kapatid natin dito, ang solusyon ay wala sa atin, nasa Panginoon. Hingin natin ang kanyang gabay at patnubay upang ituro sa atin ang solusyon sa ating mga problema. Ang hirap po kasi sa tao, ang tao ay mayabang. Gagawin niya lahat ang magagawa niya. Hindi siya kumukonek sa Panginoon. Kumonek po kayo sa Panginoon at ang lahat po ng mga pasanin niyo sa buhay, siya po ang magtuturo at gagawa ng kaparaanan upang ang lahat ng ito ay ating mahulagpusan. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. At ngayon po naman, may nagpahayag na isang tagasunod, isang anak na nasa kawa ng mga kabataan. At ngayon po naman, bibigyan po natin ng representasyon ang mga kapatid nating CAPS. Kaya tinatawagan ko po dito sa harapan ang ating kapatid na CAPS Atong. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa ating kapatid na CAPS. Maraming salamat po. Pong tagapakilala. Magandang umaga po, Panginoon. Lalong-lalo na po sa kinaragdan ni Apo Conching. Sana po ipahiram niyo po sa akin ang iyong salita upang ako gamitin niyo na magsalita sa buhay ninyo bakit kayo ay tinuburan dito sa lupa. Salamat po, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa ating mga alagad, sa ating mga choir, mga CAPS na kamukha kong susubaybay dito sa gawain dito. At lalong-lalo na po dito sa matyagang gustong magamot. Unang-una, ang akala nila ang sarili ng sakit ang unang paggagamot dito. Dapat po dito, kailangan po natin unang-una ipasok natin paggamot ang ating kaluluwa. Bakit po? Bakit po ang kaluluwa? Ang kaluluwa po kasi ang tao ay binigay ng Panginoon upang mabuhay, magpakita dito sa lupa. Ganyan po ang lumalakad dito po sa panahon nito. Uling-uli na po itong ginagampanan natin ang Espiritu Santo na ating tinatalakay sa panahon nito.
Bagamat po ito'y isang salita, pero salita man, kung paniwalaan ninyo, ilagay sa ating puso, maliwalas pong tanggapin natin at makita natin ang Panginoon. Bakit po? Pag ang malinis ang puso, tiyak po makikita natin ang Panginoon. Bakit po? Saan daw makikita ang Panginoon? Sa malinis na pusong naglilingkod sa Kanya. Ganyan po ang iniwan niyang salita sa iniwan niyang sa sulat sa Santong Biblia. Kung ano man po ang daw ang ginawa mo sa maliit ng kapwa, hindi po raw ginawa sa Kanya. Ginawa po natin sa Panginoon ang paglilingkod na yon. Halimbawa po, kung ang buhay natin katulad ng isang araw palubog na, nakigana tayo sa higahan, ano pa kaya ang mangyari natin gawin? Yung bang sinasabi ng Panginoon, gawin mo sa kapwa mo para ikaw ay maglingkod. Paano ka pa kaya maglilingkod kung ikaw ay nasa higahan na at malapit ng dumilim ang paningin mo? Paano po kaya? Yan po ay iniiwan ko. Alimbawa sa ating lahat, hindi lamang sa pumarito. Dapat po ang lahat ng pumaparito, bawat pong nalalaman nila, hindi lamang po iniiwan dito. Dapat po, dalhin po natin sa ating bahay, sa ating mga kapatid na hindi dumarating dito. Yun po ang kahalagaan ng pagpunta natin dito. Hindi lang po, di tayo'y makikinig. Dapat po sana tayo'y gumawa sa pag-alan ng Panginoon. Doon tayo po gumawa. Ipasok po natin sa isip natin. Hindi lang po sa salita. Gawin po natin sa gawa. Paano natin gawin sa gawa ang ibig ng Panginoon? Paano natin gawin sa Kanya? Dahil hindi na natin nakikita, lalo na, nung panahon ni Kristo lumalakad dito sa lupa, ano ang sinasabi ng mga tao noon? Si Kristo raw ay hanaklan niya pong Maria at niya pong San Jose. Noon pa po, dahil ang tao noon, hanggang sa panahon nito, marami po ang pilay, marami ang bingi, maraming hindi nakikita sa Panginoon. Kaya po sa panahon nito, dahil po ang buhay ng tao ngayon, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Kaya dapat po, bawat oras o bawat sandali, tayo ay kakapit sa Kanya. Kung halimbawa po tayo ay kunin na, tayo po ay maliwanag sa isip natin na tayo ay dalhin sa paraiso. Hindi po natin katulad yung isang dalawang halimbawa nasa sa Biblia. Isang mahirap, isang mayaman. Nung nakikita ng mayaman na itong mahirap nasa paraiso, bakit itong mayaman nandito sa kumukulong lang? Bakit po? Yan po isa rin katanungan lalong-lalo na po sa ating mga kapatid, lalong-lalo na sila'y magahan sa buhay. At itong kapatid nating nagpapalimos, naghahanap kung paano siya mabuhay. Bakit po natin, hindi natin bigyang karapatan itong nagpapalimos, itulad sa ating sarili, kung ano ang dinaramdam na itong tao na ito, at anong dinaramdam nitong mayaman na ito, ganun din po ang katulad natin. Bakit po ganun ang tao ngayon? Kailangan po nating magbago. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung saan ang maraming sala, doon niya ipapatong ang kaparusaan. Katulad po dito sa nangyari dito sa Tacloban. Gusto pa na natin dito sa Kapatagan na bigyan pa tayo ng pagkakataon. Na huwag sanang bigyan tayo ng mga ganong pagsubok. Tayo po itatawag araw at gabi. Tawagin natin siya, hindi lamang po sa salita, hindi lamang po sa pagtanaw sa Kanya,
Dapat po gumawa tayo. Yan po ang kailangan ng Panginoon. Kaya po, ulit ko pong sinasabi sa ating at sa ating mga kapatid, kung ano ang pagkilala natin sa Panginoon na nagsakripisyo nung siya'y nasa lupa. Ganon din po tayo na iniwan dito sa lupa. Tayo ang papalit sa trabaho niyang iniwan. Dahil po, kaya po tayo rin na lang. Hindi po tatagal dito ang Panginoong Kristo. Kaya po, ginika tayo. Kung alis dito, tayo ang gagawa. Tayo ang susunod sa Kanya. Ganyan po ang Kanyang abilin sa anumang basahin nyo at kalkalin nyo sa mga santong sulat. Lahat po, ganun po ang sinasabi niya. Lalo na po, ang bilin na bilin niya kung tayo'y manalangin. Bakit po itong Ama namin, tayo po ay pinasusunod? Bakit po? Dahil po dito sa Ama namin, iniwan niya, tanging panalangin lang, nakasulat sa Bible. Dito po tayo nakasalalay. Dahil po, kumunalangin tayo dito sa lupa para sa langit. Pagdating lang po sa pagkain, bakit po araw-araw lang yung hiningi po natin? Kaya po, siguro po, binigay ang araw-araw dahil po sa pagkain niyan, ang Panginoon ang lumikha. Lalong-lalo na po ang nakikita nating lahat. Siya po ang lumikha. Kaya po ang tao, bawat nagutom isang araw, 3 beses kumakain. Para natin, malala natin ang Panginoon na lumikha dito sa pagkain nito. Malala natin doon. Maisip natin, merong parang talagang merong Panginoon na lumalang sa atin. Ang tawa kaya, ano kaya ang katungkulan dito sa lupa? Tanong naman po. Tayo kaya dito wala nang gagawin hanggang sa tayo nabuhay lang. Di tayo kaya hinisip, bakit tayo kaya? Yun na lang ng Panginoon. Dahil ang binigay ng paglalang sa atin, sinabi niya ang kanyang Espiritu na tinanggap natin sa kanyang mabuti. So sorry ba nating marami ang Espiritu niyan? Yun din po ang katanungan ko sa ating bawat dinalang ng Panginoon. Dahil po ang Espiritu niyan, lahat ng nabubuhay dito sa lupa, tayo lamang po ang binagyan ng Espiritu na kanyang ang kanyang buhay. Dahil dito po tayo pupuntang lahat kung tayo itatanggapin niya. Kung tayo naman susunod sa kanya para po tayo ay gumawa ng mabuti. Magpadala po tayo ng gamit sa itaas para kung halimbawa ang sabi niya, darating ng panahon, di mo alam kung kailan. Kaya tayo ay bawat isa, yanda natin ang sarili natin. Sa oras niya pagdating, tayo ay nakahanda. Pag nakahanda tayo, nasa tungit tayo, nasa sabungan tayo, nasa inuman tayo. Halimbawa, kinuha ka na, dinala ka sa langit, ano ang sagot mo sa kanya? Panginoon, sabi mo. Baka sagutin ka. Bakit mo kilala ngayon ang Panginoon? Kung nandito ka na. Bakit kung malakas ka? Hindi mo kinakailangan, hindi mo ko tinawag. Hanggang sa pagtawag lang, wala kang gawa. Ganun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya po, minamahal ko pong kapatid, lalo na po yung subusubaybay kay Hapo Konsing, dapat po nating tulungan siya para po ang mitiin ng Espiritu, ginamit po siya po para po tayo ay tulungan siya na magpaliwanag sa kanyang sakripisyong tinanggap niya sa Espiritu Santo nakapasan sa balikat niya. Kaya po bawat pong sabihin niya sa atin, tayo po ay tutupad
at ilalagay sa puso natin para tayo ay makatugon sa gusto ng Espiritu Santo. Mapalad po ang taga sa paligid. Dito po dumapo ang kinalugdan ng Panginoon na Espiritu Santo. Kaya po, binabati ko po ang tagapaligid. Kahit po, konti lang po ang tagapaligid nakakinig. Bagamat po naririnig na siya po, wala pa po, konti lang po ang dumadalaw dito. Kung talaga po ang tao dito, kaisip nila na ang Espiritu Santo lumapag na dito sa atin, dito sa inyong malapit sa puso. Sana po, tulungan po siya po na magpaliwanag. Tayo pong lahat, katulad po ng mga kaps, mga alagad na binigay niya po sa atin. Tayo po tumulong sa Kanya. Hindi lang po dito sa lambana. Paglapas po natin sa bahay na ito, tayo po tumupad sa habilin niya para ang misyon ng Espiritu Santo, hindi lamang po dito sa Pampanga, sa buong daigdig na po, para malunasan na po ang kagustuhan ng Panginoon. Maraming salamat po. Salamat kapatid na Kap sa iyong pahayag. Medyo bumalik po tayo sa tema. Balik po tayo sa tema tungkol po sa pag-asa na dapat nating asahan sa ating Panginoon. At ngayon po, para po higit na mapalawak yung tema, siya po yung nagpasimula sa pagpapahayag na ito. Kaya upang higit niyo pong maunawaan kung ano nga po ba ang kahulugan ng pag-asa at ang umasa sa ating Panginoon, muli po ay binibigay ko sa inyo ang aming Mother of the House, si kapatid na Marisa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, dakilang Ama, muli sa oras na ito ay maihayag ang iyong kabutihan at kagandahang loob sa aming lahat sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay ginamit mo upang matutunan ang iyong kabanalan, maisabuhay at kung ano yung kalooban at tuwirang masumpungan ka ng lubusan sa dakong banal. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Sadya pong napakadakila ng ating Panginoon. Alam niyo po, sadya pong kung atin pong pagninilayan, yung dalawang kataga po na yan ay makabubuhay na sa pang-araw-araw nating buhay. Amen po ba yun? Bilang isang lingkod, kung paano po ang kaukulan na pag-asa at umasa, isa lang po yung nasuri ko po na hanggang ngayon dito sa puso ko, na kapag ikaw ay umaasa at ikaw ay may pag-asa, kailangan malalim yung pananalig at pananampalataya mo sa Diyos. Amen po ba yun? Sapagkat dalawang uri lang po ang maaari mong kamtin. Kung halimbawa sa tao ka aasa at sa tao ka umaasa, lahat ng yun may katapusan. Lahat ng yon may hangganan. Hambing sa mga karamdaman, kung ang karamdaman nyo sa tao nyo lang po iaasa, hindi lahat alam ng tao yung alam ng Diyos at yung kaya ng Diyos. Amen po ba yon? At gayon din naman po sa pang-araw-araw mong buhay, kung paano po ang pag-asa at umasa, nasa tuwina ay nakatimo po sa aking puso kung paano kong pinanaligan ang pag-asa na yun na maibibigay ng Diyos sa aking buhay. Alam nyo po, napakasimple lang po. Wag po nating, nung una, aminin ko sa inyo, sa unang buhay, talaga pong nawalan ako ng pag-asa sapagkat syempre po, galit po ako sa mundo. Amen po ba yun bilang pagkatao? Subalit nang masumpungan ko ang dakong ito, makilalang lubos ang banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, sa pang-araw-araw na buhay at pagpapahayag ng banal na Espiritu ng punong-puno ng katotohanan, sa salita lang ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, makakaasa ka na. Pag-asa mo na siya na may magagawa siya sa buhay mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ito lang po ang iwanan ko po sa inyo, sapagkat ang ating mahal na Apo ay nariyan na po. Ito lang po iwanan ko po sa inyo na mataman niyo pong suriin sa inyong mga sarili. Kapag itinakda ng Diyos na ikaw ay umasa sa Kanya at makadama na siya ang pag-asa, wag na po kayong mag-alinlangan. Wag na po kayo magdalawang isip. Walang pinagkaiba doon sa, halimbawa po, halimbawa ko na po ang gawain ito. Naramdaman niyo po na sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, nadama niyo ang Diyos.
at sa pamamagitan ng kanyang katauhan at ang katotohanan ng pagpapahayag ng ating Panginoon ay tumimo sa puso nyo ang magagawa ng Diyos. Huwag po nyong ipatalo yun. Na halimbawa po, bilang taong pag-uugali, may humarap na panibago, ito yung narinig nyo, ando na iiwanan nyo na yung una nyo narinig. Huwag po. Sa akin po, para sa akin ha, ito po ay ibinibigay ko lang po sa inyo sapagkat ganun po yung pag-asa ko sa Diyos. Dahil may ibinigay na siyang tatak sa puso ko na kailangan siyang asahan ko, kailangan siyang sa kanya ako umasa. Ngayon, kung halimbawa po sa pag-asa ko na yon, hindi pa dumarating, nainip ako, may dumating na panibago at nagtalusira ako, hindi ko na makakamtan yung pag-asa na yon. Amen po ba yon? Kaya yan po, iwanan ko po sa inyo, mag-stick lang po kayo kung ano yung nadama nyo at naramdaman nyo sa ating Panginoon at kung sino yung taong ginamit sa inyo na alam nyo ginagamit ng Diyos, mag-stick lang po kayo doon at ang salita ay magiging pag-asa at umasa kayo na ang Diyos ang gagawa nito sa inyo. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat, Mother, sa iyong ipinahayag upang mapalalim ang pagtitiwala ng bawat kapatid nating nandirito na ano man ang maging kaganapan sa buhay natin, wala po tayong dapat asahan kundi ang ating Diyos lamang. Maraming mga pagdalisay o pagsubok na dumaratal sa buhay natin. Kako nga noon, yung iba, hambing sa kalikasan, mga pagsubok, parang ambon lang. Kumbaga kayang-kaya nating isolve sa tulong ng ating Panginoon. Hindi masyadong malakas ang impact sa atin. Pero mayroong mga pagkakataon na sa halip na ambon, medyo malakas, ulan ang dating sa atin. Pero sa tulong ng ating Panginoon, hindi pa rin tayo pinababayaan, nakakayanan pa din natin upang mabigyan ng solusyon ang mga problema. Pero may mga pagkakataon na hindi lamang ambon, hindi lamang ulan, kundi parang bagyo ang dating ng problema sa atin. Pero sa tulong ng ating Panginoon, pinabayaan ba kayo? Hindi ba't pagkatapos ng bagyo, nagkakaroon ng pagsikat ang araw, nagkakaroon tayo ng bagong pag-asa? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ito po ay patutunayan sa inyo kung paano nga ba kung minsan nagkakaroon ng ambon, minsan nagkakaroon ng ulan, minsan nagkakaroon ng bagyo, subalit hindi pangkaraniwang bagyo. Hambing kayo landa, hindi lang signal number 3, hindi lang signal number 4, signal number 5 na napakalakas ng bagyong dumating sa buhay niya nang akala niya ay dilubyo. Pero hindi pala, sapagkat ang Panginoon ay sumaklolo sa kanya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kapatid kong si Julie ng Bahay Pare. Ipapahayag po niya, bagamat yung iba sa inyo ay nakarinig na, pero palalawigin po niya kung paano niya napagtagumpayan ang matinding dilubyo sa buhay niya. Muli po sa inyong lahat na nandirito, magandang tanghali po sa lahat-lahat po sa buong kapatiran ng Divine Mercy, sa lahat ng alagad, caps at mga choir. Siguro po ako napansin ninyo, ilang araw akong nawala, bukod nga po dun sa mga pinagdaanan ko, sa mga nakababatid na, alam na nung iba kung anong karamdaman ng dumapo sa akin. Nung unang-unang punta nga po ako dito, sa mga hindi nakakaalam, may cancer nga po ako, kaya ako napunta sa banal na lugar na ito. Napunta po ako dito sa pag-aakay na nga po ni Tata Apyong, kaya ako isang napunta rito. Sa paglipas nga po ng mga buwan, talagang umasa ako sa Panginoon dahil hindi ko po kaya, hindi ko nakayanan ang radiation. Talagang nanaligat na ng palataya ako sa ating Panginoon na siya ang gagabay sa akin para malampasan ko ang pagsubok na yon. Subalit, paglipas lang po ng isang buwan, hindi pa po ako ganun ka nakaka-recover. Yun nga po, dumating na naman ng isang pagsubok sa akin. Pagsubok na hindi namin inaasahang lahat, na kahit sino hindi inaasahan ng magkakagayon. Yun nga po, ang
pagkakasangkot ng mister ko sa isang parang drug operation, yun nga po, inarkila yung sasakyan ng kapatid niya, siya ang nagmaneho, subalit yung mga sakay, ang sabi ng mga sakay, kukuha lang sila ng pera sa Metro Manila, may kukuhanin lang silang pera. Subalit, hindi po pala pera yung kukuhanin. Sa halip na pera, 300 grams na shabu po pala ang kukuhanin nila, na nagkakahalaga ng 1,000,000 mahigit. Nung pong napanood ko yon, napanood po namin sa breaking news kinabukasan, hindi po ako makapaniwala kasi nagmamaneho lang yung mister ko, hindi namin akalain na ganon. Subalit sa kabutihan nga po ng Panginoon, hindi kagaya nung mga naririnig ko na aabuti ng taon ng mister ko doon, nanalig ako, nanampalataya ako, lagi akong dumudulog sa ating mahal na Apo at sa tulong ni Apo Conching na kinalugdan, siyempre sa lahat, sa mga kaps, alagad, na sa tuwina, sa araw-araw, alam ko na kasama nila kami sa panalangin. Kaya napakabuti po ng Panginoon, hindi niya pinahintulutan na abuti ng mister ko ng taon-taon sa loob ng kulungan. Hindi po niya pinahintulutan na kagaya ng mga nakasama niya doon. Halos nandoon na yung 3 taon na yung mga nandoon, 7 taon na. Subalit, ilang hearing pa lang ang nangyari. Yun po, hindi pinahintulutan sa kabiyak ko. Hindi pinahintulutan na mangyari sa kanya. Kaya po sa loob ng 4 na buwan, sobrang napakalaking himala po ang nangyari. Dahil halos sa 1 buwan po, 4-5 hearing nangyayari sa kanya. Ganun po kabilis ang naging paghihiring sa kanya, na hindi kagaya ng mga nakasama niya doon. Sa loob ng 7 taon, 2 beses 1 taon lang kung mag-hearing. Nare-reject pa. Kaya sobrang nagtiwala at umasa po talaga ako sa ating Panginoon. Sa loob po ng 4 na buwan, nakalaya po siya, kaya sobrang pasasalamat ang dumating sa akin. Subalit, kagaya nga po ng isang tao, akala mo pagka dumating na yung ganun, masayang-masaya ka na, malalampasan mo na naman lahat ng pagsubok. Subalit, eto na naman po, kahit lumabas nga po yung mister ko, itong nagdaang 2 linggo na to, siguro hindi nyo ako napagkikita. Haya na naman, may pagsubok na naman po. Sobrang hapo, sobrang pagod, sobrang sakit ng buong katawan po ang dumating na naman sa akin. Na talagang sa Panginoon po ako umasa, kasi ang mister ko talagang natatakot siya kasi wala akong ginawa nitong mga nagdaang araw kung hindi umiyak. Wala akong ginawa kung hindi ngumakngak. Dahil po sa sobrang sakit na dumating sa kalahati ng katawan ko. Hindi po ako nakakatulog maghapon, magdamag, wala po akong ginawa kung hindi umiyak. Saksi si Tata Apyong, pag pumupunta siya doon, inaabutan niya ako, nag-iiyak ako. Subalit sa tulong po at sa habag ng ating Panginoon, hindi niya pinahintulutan. Kasi gusto nung mister ko nung mga nagdaang araw na yan, como hindi nga po ako nakakakain na naman, hindi na naman ako napagkakatulog. Gusto niya, dali na naman ako sa ospital. Gusto na naman niya akong pasalinan ng dugo kasi alam na alam niya pagka hindi ako nakakatulog, talagang kulang na kulang ako sa dugo. Kaya wala po talaga akong ginawa kundi manalangin, magdasal. Kaya po sa awa ng Panginoon, talagang sa tulong niya at sa paggabay po niya, hindi niya pinahintulutan na masalinan na naman ako ng dugo nitong mga nagdaang araw na to. Kaya nagpapasalamat po ako sa Kanya. Sa lahat ng pinagdaanan ko, eto po ako, nakatayo na naman ako sa harapan ninyo, nagbibigay buhay na talagang ang pag-asa ay nasa ating Panginoon, na Siya ang pag-asa nating lahat sa kabila ng mga pinagdaraanan nating unos. Talagang wala pong ibang gagabay sa atin, walang ibang tutulong sa atin, kundi tanging Siya lamang. Sa mga pinagdaraanan ko po, talagang Siya lang ang tanging inaasahan ko. Kaya sobrang napakaswerte ko po dahil patunay lang na mahal ako ng Panginoon, mahal tayong lahat ng Panginoon sa pagkakaloob niya ng biyaya sa atin. Ang buhay na pinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw, ang makapiling ko ang mga mahal ko sa buhay, sa tuwina, ang pagmulat ng mata ko sa umaga, sa araw-araw, yun po, sobrang napakalaking biyaya at sobrang ipinagpapasalamat ko sa ating Panginoon
na tuwi-tuwi na talaga pinagkakaloob niya na mamulat at mamulat pa rin ang aking mga mata sa umaga. Kaya sa inyo pong lahat, sa atin pong lahat, huwag tayong mawala ng pag-asa, kumapit tayo sa Panginoon. Yun lang po, maraming salamat. Salamat, Julie. Kaya niyo po ba yon? Yung mga bagyong dumating sa buhay niya? Hindi lang po bagyo, delubyo na nga po. Just try to imagine po, may cancer, ano? Tapos during the moment na kailangan niya yung somebody para mag-attend sa needs niya, yung somebody na yun, nagkaroon naman ng problema. Subalit kumilos ang ama. Amen po ba? Sabi nga po niya, totoo po yun, ang justice system po sa Pilipinas napakatagal. Ang isang simpleng kaso, napakatagal nire-resolve sa korte. Pero wala pong imposible sa Panginoon. Sabi nga po, God moves in a very mysterious way. Alam niyo po yung mabagal na trial, ginawa po ni God na speedy trial. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa kanyang malalim na pagtitiwala at paniniwala, kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Pero hindi yung naging period. Hindi po ba sabi nga po niya, oo, umuwi na nga yung asawa ko, nagkasama na kaming muli. Pero meron na naman pagsubok, yung kalahati ng katawan naman niya ang nagbibigay ng severe pain sa kanya. Pero nandito siya, nagpahayag sa harapan, katulad, patunay lamang na ang pag-asang inaasam niya sa Panginoon ay patuloy niyang binibigay ng ating dakilang Ama. At upang higit niyo pang mawawaan o maintindihan ang kahulugan ng pag-asa sa ating buhay, ibinibigay ko po sa inyo ang alagad na laging nagmamadali sa dami ng kanyang gampanin. Hindi lamang sa kanilang tahanan, kundi maging dito sa dambana. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kapatid kong si Mirna. Pag kinaloob ng Panginoon, aawitan pa niya kayo. Muli po, papuri sa iyo, dakilang Ama, Anak at Espiritu. Tunay na buhay ka sa aming mga anak mo na may katapatan, katotohanan, na sa bawat araw, ikaw ang naghaharing lubusan. Mangun at maghari ka, Ama, sa aking ibabahagi, naway makapagdulot ng sigla sa mga kapatid kong naririto. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Buhay ang Diyos! Alam niyo po mga kapatid, ang ibabahagi ko po sa inyo ay dalawang kaukulan. Isang pagsubok na nagdulot ng lubhang kagalakan at ngayon bago po ako umalis, may pagsubok po ako. Pasakay na po kami sa tricycle ng kapatid kong si Tito JR. Nang ang pamangkin ko po ay pumunta sa kabilang daan, nakagat po ng asong bagong panganak. Hindi agad naramdaman ng bata. Nung pasakay na po kami sa tricycle, nakita po yung paa, tumutulari yung dugo. Saka pa lang po naramdaman ng bata. Subalit ang nais ko munang unang ibahagi sa inyo, kagabi po, kami pong choir ay naatasan ng amang tubugtog po dito sa bisita ng paligi. At nag-alay din po ng awitin para po doon sa kaukulang pagtitipon at ang mga kapatid na alagad ay naroon po't nakipagmisa. Ngayon po, ang amin pong kasuotan pantalon at saka po yung t-shirt na dilaw at nakakurbata at nakaboots po kami. Ngayon po, ang aking pong suot na sapatos may katagalan na pong sa kasinupang ko'y naka-plastic pa. Dapat po ako'y magha-high heel, tinawagan po ako ng aking mahal na guro at ang sabi gayon nga po. Ako naman po'y galak na galak at saka ukulang ganon, nararamdaman ko po'y binabalik ng Panginoon yung aking nakaraan. Sa madaling salita po, nagmimisa na. Eto na po. Pag ganun-ganon pa po ako at aking tinatanawan pa ako, sa pakiramdam ko'y masaya ang puso ko. Sabi ko, Diyos ko, napakabuti mo. Ibinalik mo yung nakaraan ko, tapos ngayon nakaboots pa ako, maawit ako sa'yo, nakaboots pa. Habang nakaupo po ako, hile-hilera po ang mga kapatid ko. Ito pong si kapatid na nene, inosente po yun . Habang nakaupo po kaming ganyan, hile-hilera po kami. Nakalawit po ang sabi po ni nene sa Diyos ko, Panginoon, kagalakan po ito . Tita Mirna, nalalagas ba yung sapatos mo? Alam niyo mga kapatid, ito po ay hindi katatawanan, kundi ito po dito po pumapaloob yung tema na pag-asa at umasa. Ano po?
E di, sabi ko, ba't napakaraming itim na nakakalat? Naku, Diyos ko, Panginoon ko. E di, hindi po ako kumikibo. Di, tumayo po kami. Hindi pa po alam ni Guro. Eh, siyempre po, kami, hindi po kami natatakot kay Guro. Kundi yung aming pagsunod sa kanya, respeto. Pagtayo ko po, sabi ng anak na Jacel, Nanay, huwag ka nang maglalakad. Pakinggan po ninyo, huwag ka nang maglalakad at diyan ka na lang. Eh, nagkataon po na pagtayo namin, kailangan kaming mag-move 3 steps sa left side. Eh, siyempre po, hindi naman alam ni Guro. Eh, pag sinabi ni Guro, kailangan sumunod ka dahil yun po ang marapat na kaayusan. Hindi po ako makagalaw. Nakakagalitan na ni Guro si Jacel. Iniihit na lang po ng tuwa. Sabi ko, anak, pag lumakad ako, baka maiwan yung swelas. Sige, Eka. Dahan-dahan ay ka, nanay. Yung kumbaga po, masyadong ano sa akin ng anak na Jacel, ano. Ala pa pong alam siguro. Panay po ang kaway ko. Eh, siguro po kasi pag ganun, pag oras ng tugtugan, ayaw niya nung dumadakdak na ano, hindi niya naintindihan. Bagamat siya ngumingiti, dahil nagalak nga po ang pari sa amin at ang sabi sa amin, kami daw po'y parang nagtatrabaho sa Electrolux at parang mga sales lady doon sa aming kasuotan na hindi magkaintindihang mga kurbat. At ako po'y aaminin ko, galak na galak po ako sa kasuotan ko. Dahil noong mga panahong ako'y nangingibang bansa, mahilig po ako sa ganong attire. Hindi po sa madaling salita, Diyos ko, ba't tinggagalaw ako? May style po dito, nung tingnan ko po yung boots ko, wala na, kalbo na. Pero sabi ko, salamat sa Diyos, nakakalbo lang yung mga gilid, anak, pero yung ilalim hindi pa. Eto po, ang sabi ng pare, magsayuko po tayong lahat. Hindi po ba, ganun po si Father Pete. At atin pong, deto po, pagkakataon ko na, di nakayuko po, ganyan. Ang mga kapatid nakayuko, di po ba? Ako po yung nakayuko, patawad po, ama, dinilat ko yung mata ko. Habang nakayuko ako, nakatingin po ako sa paa ko. At itinaghilot ko po, Diyos ko, natatanggal na po talaga, nakikita ko na po yung talampakan ko. Diyos ko, pag pinalakad pa po ako nito ni Guro, paano na? Ngayon lang naman po nangyari yung palakad ng palakad siguro. Dati, pag tayo, doon ka lang. Ayaw naman yan ng lakad ng lakad. Huwag kayong kibutan ng kibutan. Kung saan kayo, doon lang kayo. Talaga pong pagsubok. Pero alam niyo po mga kapatid, wala po akong takot. Ang galak na idinudulot sa akin, sininang promise, titingnan ako, panayang ganyanan. Di, sa feeling ko naman ako, gandang-ganda pa sa akin sila ninang. Sa kabila ng ganito na edad ko, nababakas pa yung nakaraang ko. Ala po akong kamalaya. Yung pala hindi naman po nila napapansin. Habang nagmimensahe ang mahal na pare, naririnig ko po si Mother. Amen! Yes, Lord! Panay po ang ganon. Malayo po doon sa may, halimbawa ito yung bisita, andun po yung gate. Nung malapit na pong mayari ang aming pag-awit sa choir, lumingon po ako sa likod kung saan tumutugtog ang kabiyak ng puso. Nakita ko po doon si kapatid na Pearl at saka si Mother. Sabi ko, ano kaya mensahe nito? Imposible naman po makahiram ako sapatos kay Mother, size 5'6 po ang paa, ako 7'8. Ang ginawa po ni Jacel, humakbang siya doon sa, sabi niya, Mother, nalulugas po yung sapatos ni nanay. Alam niyo po mga kapatid, dito lang po pinatunayan sa akin ng Panginoon na naalaala ko po, ay, nagmimisahe po siya sa isip ko, sa puso ko. Huwag kang mag-alala. Di mo ba naalala nung sa lugar ninyo sa Bisite, pinabasa kita ng ebanghelyo, malabo ang mata mo, dalawa sa lamin mo. Subalit nang nanalig ka lumingon ka, nakita mo larawan ko, nagmensahe ako sa kaisipan mo. Ang sabi ko sa'yo, kapag ikaw ay tumalima ng buong katapatan sa harap ng madla, hindi ka mapapahiya. Alam niyo po ba, nabasa ko yung ebanghelyo. Ang pari po nun, si Father yung pong malakit yan. Nakadaloy po nang magsalita ako ang Panginoon bigla pong nalingon si Father. Ibig sabihin talagang nabasa ko po. Ngayon, hinahambing ko po sa nangyari sa akin kagabi, na huwag kang mag-alala. Hindi ka aalis diyan sa iyong kinatitindigan na mapapahiya ka. Alam niyo po, pagtingin ko sa paa ni Mother, ang suot po ni Mother boots na maganda. Palakpakan nga po natin ang Panginoon Diyos na buhay. Bagamat maliit ang kanyang paa, ang style ng kanyang boots ay bukas ang sakong. Di po ba?
kahit nakaibisan sa akong ko, talaga pong, doon ko po napagtanto yung mensahe ng Espiritu sa aking kaisipan na, pag ikaw ay nagpakatapat, hindi ka mapapahiya. Hambing sa pagtindig ninyo sa harapan, kung ang daladala natin ay katotohanan, sinong ating katatakutan? Amen po ba? Ngayon kasabay ko siguro sa daan. Guro, dadaanan kita. Idulog mo yung pamangkin ko, nakagat ng aso. O sige, kaganon. Di nagbabahagi na kami. Gusto ko akong mag-share, pero paano kung mag-share? Meron akong gagampanan ngayon na misyon sa 3rd floor na mahalaga. Subalit nananalig ako sa loob ng 30 minutes, matatapos ko yun. Gusto ko po lumapit dito at magpasalamat kay Mother at nakagawian ko na po yung pagbibless sa kanilang dalawa ni Mami Beth. Yung po lang po ang akin layunin, kung bakit ako lumapit. Pero ang udyok ng puso ko, gusto kong mag-share, sinabi ko nga po kay Guro. Sa madaling salita, nung pong matapos na yung misa, naisot ko na yung sapatos ni Mother. Dahil po may tutugtugan pa kaming isa pang kaatasan ng ating ama, doon naman po doon din po sa covered court na yun. Ngayon, ano po ang nais kong bigyan din sa inyo, mga kapatid? Huwag tayong mawawala ng pag-asa sa lahat ng bagay. Huwag tayong matatakot sa lahat ng bagay. Kung papaano ang Diyos ay kikilos. Kasi matapat kang naglilingkod sa Kanya eh. Akalain mo bang narinig kong may amen to si Mother nagpunta doon nakita ko yung sapatos siyempre, ayoko din namang magsuot ng rubber pagkare mga kasama ko yung naka-boots. Napakaganda pa po ng sapatos na suot ko. May andyan na po sa taas. Sabi ko, purihin ng Diyos talaga. Meron pa po palang isa. Bago po mayari yun, hindi ko matiis. Kasi baka magalit siguro, hindi na ako makalakad. Sabi ko, Guro, nalulugas po yung sapatos ko. Nung tingnan po ni Guro, nalulugas. Inihit ng tuwa ngayon ng Guro, napakaharot. Naupo po sa upuan, sabi rin sa mga kapatid ko. Tinuturo po yung sapatos ko. Kumbaga, sabi ko, huwag ka nang maingay. Baka hindi sila makakantay, sumpungin sila ng tuwa. Lahat ng kaganapan, mga kapatid, ay binigyan daan ng Diyos. Akalain mong hindi ko masilipan sapatos ko, baka ako'y makagalitan dahil siyempre kumakanta kami, yuko ako ng yuko, lingon ako ng lingon. Kaya po yung sabi ni Among na tayo po yung magsiyuko, nung ko na po nakita, wala na, hindi na ako makakahakbang. Kaya po mga kapatid, hanggang doon na lang po, marami po, hanggang bago na natapos ang misa, marami po akong naramdamang kagalakan sa puso. Hindi po ako natakot, di po ako nangamba. Wala po akong ipinangamba. Sabi ko nga, Diyos ko, binati pa ni Guro yung medyas ko, dilaw na dilaw, katerno ng t-shirt. Kung itim lang po yung medyas ko, pwedeng matanggal yung sapatos, di na po mahahalata. Talaga po kung ito'y pagsubok. Ngayon naman po, nung papasok na po kami, pasakay na po kami ng tricycle, doon sa kapatid kong alagad na si Tito JR, ang kapatid na Monet, saka yung pamangking ko, bigla naman po ang paglabas ng tahanan nakagat po ng aso ng tito ko'y bagong panganak. Meron nga po akong gagampanan sa 3rd floor. May nag-aano po sa isip ko, wag mong iwanan yung pamangkin mo, bigyan mo ng lunas, ganunin mo. Pabalik-balik po ako. Sa pangatlong balik ko, sabi ko, hindi. Didiretso ako sa dambana, ako'y gaganap. Gaganap ako sa kalooban mo, Ama, sapagkat kahit anong gawin ng kamay ko, sa dumudugong paan ng pamangkin ko, walang magaganap na kagalingan kundi mo gugustuhin. Samantalang kung ako'y tutupad at gaganap sa kagustuhan mo ng buong katotohanan at buong katapatan, anong magagawa ko bilang tao na higit na magagawa mo? Ang lahat ay pinagtitiwala ko sa iyo. At ganun din po ang tinuran sa akin ng kapatid na Guro. Manalig ka. Yun ang panaligan mo na sa pagtalima mo hindi pa babayaan ng Diyos yun. Ganun pa man po, inaago ng yung isip ko na, ano kaya na-injection na kaya yung aso, ano kaya ganun. At ngayon din po, palakpakan nga po natin ang Panginoon Diyos, ayun po yung pamangking ko. Purihin ang Ama. Hanggang doon na lang po at marami pa pong magbabahagi. Diyos ko, buhay po ang Diyos. Buhay na buhay ang Panginoon. Sapagkat kinukonta ko sila, sabi ko, pag nahugasan mo ng safeguard, nakiskis mo ng bawang, pumunta kayo sa dambana at angkin ninyo, pag-uwi nyo'y magaling na. Kaya mga kapatid, umasa. Huwag mawawala ng pag-asa. Ang Ama'y may magagawa. Buhay ang Diyos.
Salamat po at muli ay magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Napakaganda ng pahayag ni kapatid. Naaagnas ba ang sapatos nyo? Sa kabila ng kagipitan, kikilos ang Ama. God moves in a very mysterious way. Kapatid, para sabihin ko sa iyo ang katotohanan, dapat na-consume ni Mother yung oras sa pagbabahagi. Wala ka na sanang inabutang oras. Pero alam niyo po, binulag po si Mother. Akala po niya, nandun na si Apo, kaya po naging kapraso lang yung pagbabahagi niya. Nang tumingin daw po kasi siya doon, ang tingin daw po niya kay kapatid na baby, si Cecil. Kaya po siya biglang nagtigil sa kanyang pagbabahagi. Kung napahaba po ang sharing ni Mother, wala na po kayong oras na aabutan. Kaya kapatid na Mirna, hindi ka nagkaroon ng pagkakataon. Subalit, sa kalooban ng Ama, kumilos siya. Kaya ang napakahalagang inspirational message mo ay nabigyan ng pagkakataon para maihayag. Yan lang po mga kapatid, mga simpleng pamamaraan. Bakit po kayo mangangamba? Ang Diyos ay kumikilo sa tuwi-tuwi na. Magsitayo po tayong lahat, maghawak-hawak ng